Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang araw po sa atin lahat mga kakampi. Pakiayos to. At syempre dito naman tayo. You are live from where? Ang aking kapartner, Mr. David II, ang licensed broker ng OFW winner. Okay, sir, saan ka nandun ngayon? Ngayon po, Ate Pin, nasa Pinas pa, pero na ang good news, nakuha na po natin ang ating Japan visa. Yan, see you soon, mga kabayan sa Japan. Ayan. Nakuha na. So, kailan ang alis natin yan? Most likely po sa September 22 po, Ate Pe, tayo po ay lilipad na patungong Japan. Ayan. Ayun, ay naku, God bless you po. Yes, At siyempre, sabihan natin ang ating mga kababayan, yung mga taga-Japan. Naku, tandaan po natin ha, andito po tayo ngayon sa papuntang Japan. See you soon, see you soon, see you soon. See you soon daw dyan ha, sa mga taga-ano. Nag-echo ako. Okay. So, kuya, ano ba mga balita natin bukod sa Japan? Ano pa yung mga magagandang balita mo? Ako, mainit-init pa, Ate Pe, kasi after po ng Japan ay maaari po tayong tumuloy agad sa Taiwan na naman. Ayan, kaya nabitin yung mga kababayan natin doon, no? Kaya babalik po tayo ng Taiwan. Ayan, alam mo ba kung ilang daang libo ang kailangan na naman nila sa Taiwan? Diba? Wow! Marami po ba, Ate Pe? Marami ang kailangan ngayon sa Taiwan. Daan libo, ha, di ba? So, good luck sa ating lahat, no? Siyempre, yan ang mga good news natin dito sa ating kaching-kaching, di ba? Yes. Ang ngiting magaling, kaya mo, kaya natin to. Kaching-kaching, may biyayan darating. Sa piling ko, siguradong ingiti. Oh. Siyempre, kuya, napanood na namin yung palabas. Kaya pinapatanong ko nga sa'yo, di ba, RB? Kung pwedeng ipalabas dito, mukhang hindi, Alin po doon, Ate Pe, yung ate po bang, yung kay nanay? Oo. Pwede po. Pwede, Parang Ate Pe. kilala ko yung dalawa doon. Opo, mamaya malalaman din ating mga manonood. Yung mga nanonood ngayon kung sino sila. Kilala ko yung character na nandun. Opo, napakagaling. Ang galing, di ba? Yun yung sinasabi natin, di ba? Na talagang pagpamilya, no, family stays together. And di ba? Ang ganda-ganda. Okay. Sige. Ano na ba mga natin ngayon dito sa atin? Sabi nga nung iba, daming mga OFW ang miyembro ninyo, di ba? So, yes, dahil sa miyembro ninyo sila, natin pala, ano yes. Makukuha namin sa inyo? Sabi nung iba, yung mga baguhan. Diba? Unang-una, Ate Pe, libre po lahat, no? Yun po ang maganda doon. Libre po ang membership, libre po ang pakikinig. At in fact, mamaya po may mga i-announce tayo, Ate Pe, no? May malaking event na naman tayong matututunan kasi importante, Ate Pe, yung matututunan ng mga kababayan habang nasa abroad, no? So mamaya po, di-discuss natin yun. Naku, napakadami pong benepisyo, Ate Pe. Pag tayo ay nag-member po dito sa ating Fridge Revolution nga, mamaya malalaman niya. So walang bayad, ganon? Wala pong bayad. Yun. Yes. Yun ang maganda kasi mayroong mga scam ngayon, kuya. Bago ka palang pumasok doon, magbabayad ka na di ba? Correct, Ate Pe. Naku, kawawa naman yung ating mga kababayan talaga. So, instead na magkwentuhan pa tayo, gusto kong malaman. Ano nga ba? Yung nawala dito yun RB, yung parang paano nga ba ang isang OFW ay magstay na tawag dito, for good, hindi for good, sa Pilipinas after. Kasi ang sinasabi nga, dapat tinutuldukan na. Di ba? Ang paglabas mo ng bansa ay pansamantala. So, dahil pansamantala yan, dapat tutuldukan mo. Ilang taon ba ang kailangan? So, hindi na ako napatatagalin pa, Kuya Dave. Sa iyo ko na ibabalik ang mikropono natin. Salamat po, Ate Pet. Salamat siyempre sa Kakampi Online at kay Kabayan RD sa ating technical. So ito po, isi-share na po natin sa ating screen. Ayan, check ko na po yung aking sound para may pag-pinlay yung ating mga videos is okay na. Ayan, salamat po. So siyempre po, papakilala muna natin mga kabayan sa mga nanonood ngayon at manonood pa mamaya.
dahil marami nanonood sa Kakampi Online, ang Free and Rich Life na sinasabi nga ng Fridge Revolution. Ano ba ibig sabihin nito, no? Ano ba ibig sabihin po ng fridge? Kasi naririnig ng karamihan niya. Ano nga ba yung fridge na yan? Narinig ko lagi din yan, no? Yung ibig sabihin po ng fridge ay pinagdugtong na salita. Dalawang salita po yan. Na pinagdugtong, yung una po is yung free, bilang malaya, no? Tayo ay malaya na sa kahirapan, no? At malaya na rin sa oras, no? Para sa ating pamilya, may oras na tayo. And rich, syempre, alam na natin yan, mayaman at pasagana sa buhay. Pag pinagsama nga naman yan, yan yung sinasabing, ito yung dream, no? O yung pangarap ng bawat isa. Maging rich, maging malaya, at maging mayaman o maging hawangan na sinasabi. Para sa lahat ng overseas Filipino winners. O, di ba? Mamaya malalaman niya, no? Hindi overseas Filipino workers, kundi overseas Filipino winners. At bakit revolusyon? At hindi naman siya yung madugong revolusyon o magulong revolusyon, no? Kasi pag narinig natin revolusyon, ano ito? Magulo, no? Nakakatakot. Ang revolusyon na po ito ay mapayapa. Kasi po, ang kalaban natin dito ay mga OFW, lalo na, kahirapan. Kasi po kaya nga tayo umalis sa ating bansa kasi nga hindi ganun kaganda yung ating kinikita sa Pilipinas kasi gusto natin sugpuin ang kahirapan. So sama-sama po tayo, pagsama natin sa Fridge Revolution, ang ating kalaban na tunay ay kahirapan. So yan po ang ating sinasabi, no? Free and rich life for every overseas Filipino winners and never have to work abroad again. Wow, ang sarap pakinggan, no? So mamaya malalaman natin, paano nga ba hindi na po bumalik sa abroad at mag for good na at hindi for good. Yan. So ito po ang ating Facebook page. Like lang po natin yan, screenshot niyo po or puntahan niyo na po agad ngayon kung nanonood kayo. I-like niyo lang po ang ating Fridge Revolution FB page kasi ito po ay libre again at marami po kayong matututunan dyan. Araw-araw may mga nakapost po dyan ng magagandang learnings para sa ating mga kabayan. At again, ito nga po ang Fridge Revolution ay ginawa ng mga OFWs para sa mga OFWs. At ito'y lagi nating sinisigaw, no? Laban OFWs, Fridge Your Life. Ayan. At dahil po dyan ang Fridge Revolution, salamat po sa Diyos at salamat sa Fridge Revolution, nakarating na po tayo sa iba't ibang panig ng mundo, no? So hindi na po natin isa-isahin Middle East, no? Ang dami po niyan. Lahat na po, halos lahat ng Middle East na puntahan na. Europa, no? Asia, Amerika, pati po Oceania, yung dito sa may Australia, New Zealand, tsaka yung mga iba pang lugar dyan. Yan po ay pinupuntahan po natin para maibigay ng libre para sa mga kabayan natin ang learnings at ang principles ng Fridge Revolution na siyang malalaman niyo po mamaya. At sabi nga, no, dahil sa Kakampi Online at ibang mga social media, ano po, no, na mga tinatawag na platforms, basta po anywhere sa buong mundo, basta may internet o wifi si kabayan, ay mararating po natin ang ating mga kababayan. Marireach out po natin. Ayan. And, siyempre po, papakilala naman natin ang ating Fridge Mentors. Ito yung napanood niya sa Ate Pe, yung sinasabi niya kanina sa intro. No? Na nga ba eh. Oo, memorize ko yan. Opo, salamat po. At katulad ni Ate Pe, manood din po kayo ng MMK. Mamaya papakita natin yung screenshot ng QR code, no? Libre po yan sa YouTube at maaari pong mapanood nyo rin dito sa Kakampi Online. So, mayroon pong go signal yan. Ate Pe, play nyo lang po. Ipakita po natin sa mga kababayan para makita nyo yung napakagandang storya ng ating Fridge mentor na si Ma'am Tet or Emilia Kujama Tet Lim. Yan, nickname niya kasi Tet, no? Siya po yung nandoon sa storya noon. And si Sir Terence Raylim, ang kanyang better half, sila po ang nagtatag ng Fridge Revolution. Sila po ay ordinaryong OFW din, Ate Pe, no? So sila ordinaryong OFW nung araw sa Milan. Nakaka-relate kaya ako. Yes, po. Lalo't lahat tayo talaga naman, lalo na kami pumunta sa abroad at talagang naranasan yung hirap, no? So sila po ganun din. Pero maganda po sa kanila, merong nagbago, no? Merong mga sinasabi nating nag-turn around, no? Nag-transform ang buhay. At dahil po doon, marami na rin po sila mga media na nailathala ang kanilang buhay. Isa na po dyan yung 700 Club Asia. Sila po ang nanalo, Ate Pe, nung 2017 Family Category Award ng Huwarang OFW. O, diba? Grabe mo. Ibig sabihin, maganda yung ginagawa nila. At hindi lang po yun, Ate Pe, sa PTV4 sila po din ay naging segment host ng Bagong Bayanin Pan. Tapos yung MMK nga, again, panoorin niyo po yan, napakaganda. At marami pang iba. In fact po, sila rin po ay nag-author na rin ng 2 libro para sa mga OFWs. Ito na, Ate Pe, ito yung QR code. At pwede nyo rin po mapanood dito via Kakampi Online ang ating Escoba na title, no, ng MMK, Maalaala Mo Kaya. In fact, ito po ay
na consider as top 31 MMK stories of all time. O di ba ganda, no? Talagang ibig sabihin maganda talaga siya, no? Ito po ay na-feature nung kung di po ako nagkakamali, May 2018 Mother's Day. Ito po yung pinalabas. Escoba, MMK. Ang ganda po niyan. So, hindi ko na po masyadong, kasi maganda, mapanood nyo, no? Bibigyan ko lang po ng konting spoiler lang. Konting magandang eksena lang na isa po na mapapanood nyo doon sa MMK na storya nila. Ang isang buhay ni Nanay Lina na isang matandang OFW, tumanda na sa abroad, na na-meet ngayon ni Sir Terence at ni Ma'am Tet Lim at siya ang naging inspiration kung bakit nabuo po ang French Revolution. Panoorin po natin ito. Bakit ba? Wala akong nakilalang kagaya nyo noon. Sana maturuan niyo ako ng maaga. Nung huli akong umuwi sa Pilipinas, wala na. Wala nang sumundo sa akin sa airport. Kasi wala na akong maibibigay sa mga kamag-anak ko. Matanda na ako. Hindi ko na kayang magtrabaho at kumita kagaya ng dati. Mabutay na lang ako sa pensyon ko. Siguro na dito na talaga ako mamamatay. Mag-isa. Sobrang nakakalungkot naman yung gano'n, no? Talagang, Ate Pe, kung tutuusin, nangyayari po yan eh. No, nangyayari po yan sa mga iba nating kabayan abroad na tumanda na nga po doon at sabi nga, dito na ako mamamatay. Kasi wala na nagmamahal o tutulong sa akin sa Pilipinas. Naku mga kabayan, sana po wag mangyari po sa inyo yun. At kung feeling nyo po ay malapit-lapit na, ay ito po ang good news. Meron po tayong pwedeng gawin habang nasa abroad pa tayo at wag po matatulad kay Nanay Lina. Dahil nga dyan po sila ay naglathala din ng dalawang author ng dalawang libro which is yung OFW French Handbook na talaga naman number 1 OFW handbook para sa ating mga kabayan nung nilaunch po yan, no, naubos nga po no, sa National Bookstore, wala nang mabili. Ngayon po ay nabibili na lang siya sa Amazon. At yung pangalawang libro po naman, ang tungkol naman po sa gusto mo bang maging forever rich? Oh, forever rich. Wow, gusto ko yan, no? Yan po yung libro na yan. So maraming salamat po at nakagawa ang ating mentors ng ganyang klase ng libro. Yan. At dahil po dyan, nabasa rin po yan ng ating mga senators, no? Si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa, diba, no? Si Congressman Bertiz, at si Deputy OWA Director nung araw, no? Noong 2018, ako po mismo nagbigay ng libro kay Sir Arnel Ignacio. Napakabait na tao niya. At talaga nabasa niya naman yung libro at sabi niya ka sa ating pitch mentors, ay napakaganda, o binigyan ako ni Dave niya noon, nung Independence Day, sa Philippine Independence Day sa Malaysia noon. Napakaganda ng libro nyo at keep it up. Napakaganda ng inyong ginagawa para sa mga kabayan. At dahil po doon si Congressman Bertiz, ang isa nating masugid na supporter, no, ay in-endorse tayo sa PTV4 na kung saan host din siya dati. No? Si Sir Terence and Ma'am Tet Lim, ang ating pitch mentors, ay naging segment host po dyan. So sa mga iba't ibang mga storya, true to life stories na talaga namang napakaganda tungkol sa isang OFW na nag-transform ang buhay at talaga namang ngayon ay successful na. Yan, panoorin nyo rin po yan sa PTV4. Makikita nyo po ata yan sa iba't ibang klaseng online streaming din. At ito na, Ate Pe, ito na exciting! Ang ating mentors ay nadagdagan pa ng 3, hindi lang 2, no? Hindi lang 1, hindi lang 2, kundi 5. So ngayon po ay kasama natin si Sir Francis J. Kong, isa po sa pinakamagaling at talaga na mahusay na inspirational life coach po sa Pilipinas, worldwide actually, no? At ang kanyang estudyante, no, napakagaling din talaga na marami mga fans sa YouTube, no? Si Sir Ching Kitan, ang kilala sa Ipunaryo at Ching Positive na sinasabi. At siyempre naman, yung mga kapanahunan natin nung araw, aminin na, no? Yung mga love notes na narinig natin sa radyo noon na si Sir Joe Damango, si DJ, no? Joe Damango, na ngayon isang pastor din, ay kasama na po natin dito sa OF Winner Ako campaign.
hatid ng Preach Revolution. So ang tawag po sa kanilang 5 ay ang mga community mentors. Again, Ate Pe, at mga kababayan na nanonood, libre po ito, mapapakinggan ang 5 ito. At dahil po dyan, eto na, 2 days to go. Tama ba? 2 days to go. Yes, 2 days to go. September 16, 2023 po. Mark your calendar po, mga kabayan. September 16, 2023, Sabado po yan, alas 7 ng gabi, Philippine time. So i-adjust nyo na lang po kung saan po kayo nasa ang bansa kayo noon, nandoon. Ayan po ay libre ang tinatawag po nating 2023 OF Winner Success Summit. Naku, ang ganda nito. Biro mo, 5, no? 5 ang mapapakinggan nyo ng araw na yan. Kaya po, don't forget to register. Ayan po yung ating registration, no, sa ating link dyan. Sige, i-chat ko din po dun sa, sa ating live chat mamaya. No? So yan po ang ating registration. At ilagay niyo po doon, invited by David II kung kayo po ay nanonood ngayon. At kung meron pong nag-invite sa inyong iba na kasamahan natin, yun po ang ilagay niyong pangalan. So yan po, kita-kits po sa September 16, 2023, Saturday, 7 p.m. Philippine time, the 2023 OF Winner Success Summit. Ako na, exciting talaga. Napakarami na po nag-register. Naku, lagpas na po, 1,000 plus na. Yan po. So, via Zoom po yan. At dahil po dyan, meron din po tayong mga events na binibigay po ng ating Preach Mentors. Patuloy po yan, all year round po yan. Napakadami po. Again, libre na naman po yan. Yan po ay mga seminar or webinar tungkol sa buhay pamilya, buhay ng paghawak ng pera, no? Kung paano maka-extra income. Naku, napakarami po. At yung isa natin paborito dyan, yung Never Work Abroad Again. Wow! Ayan. So, ito pa po. Dahil po dyan, tayo po ay nakita at talaga naman na-recognize at na-endorse mismo ng ating mga presidente at vice president. O di ba, ibig sabihin, iwas scam, no? Hindi ka matatakot na scam ito kasi mismong presidente nga i-endorse. Una-una, libre, no? Kaya hindi ka dapat matakot. Sabi nga po, no, 3 beses po binigyan ng endorsement letter tayo ng the late President Benigno Aquino III. Wow, salamat po sa inyo. At syempre si Tatay Digong din, ang President Rodrigo Roa Duterte, ay nagbigay din ng endorsement o recognition letter sa atin. At syempre po, hindi rin papatalo, si VP Leni Robredo ay siya pang nag-guest, no? Nag-guest sa ating Preach TV. No, sa Preach TV natin. So yan po ay during the pandemic times yan. So sila po ay naniniwala at natutuwa sa ating ginagawa. At dahil po dyan, sila Sir Hans Kakdak, sila Sir John Bertis, sila Sir Silvestre Bello na siyang sangay ng gobyerno na mula sa TESDA, mula sa OWA at mula sa DOLE ay naging collaboration na rin natin at talaga namang ino-consider tayo na kakampi, diba, no? Kasangga, o diba, kasama sa paglalaban sa mga Pilipino para makauwi na mas maaga. Ayan. Hindi ko lang po alam kung nakikita po siya sa screen kasi parang nakikita ko sa screen yung isang screen ko pa rin. Ayan po, so sige lang po, tuloy ko lang po. Sige, habang sir, sabi, God bless daw po sa inyo. Sabi ni Jerry Sisi, by God grace, claim mo na yan, sister. Exciting na exciting po kami. I-pray po namin yan na ako sana manalo. See you all kaya palista na tayo. Jinky Lim ng Qatar, Mika Loren ng Osaka, Japan, Maria Teresa Galila, wow, ang ganda naman. Register na tayo, 2 days na lang to go. Yan, sinasabi niya. Yes, lapit na. Nako, 2 araw na lang, Ate Pe. So, yan po, hindi ko po alam kung nakikita po sa screen ng aking pinapakita ngayon. Kasi ang nakikita ko po sa Facebook ay yung pa rin, yung summit. Ayan na, nakita natin yung OFW winner secret. Salamat po. Baka delayed lang po na sa akin kasi ang internet, alam niyo po, minsan pa nagpa-fluctuate. Ayan po, salamat po. At ito po, mainit-init pa noong July 23, 2023 po, Sunday po yan, doon sa Brunei. Kasama po natin mismo ang Polo OWA. Hindi lang po virtually nakasama natin ang Preach Mentors natin, kundi physically din po, face-to-face din po ay nandun din po tayo kasama ng ating mga kasamahan sa Brunei. Tayo po ay nandoon kasama ng mga Pilipino doon na siya naman natuto ng libre na naman. Grabe, no? At kasama po natin dyan, walang iba kundi ang Philippine Ambassador natin. Nandiyan po din ang Vice Consul, nandiyan din po ang Labor Attaché, at syempre ang ating Polo OWA na nandiyan si Miss Beng. Nakaugnayan natin po dyan. At mauulit pa po ito, marami pa daw pong kasunod. Ayan. At ngayon po ay ginawa na rin po natin yan sa ibang bansa, katulad po ng Taiwan nung huli, nagpunta rin po sila dyan. At again, Ate Pe, no, after po ng Japan trip natin, diretso naman po tayo sa Taiwan para sa round 2. Ayan po, nandyan po sa picture si Labor Attaché
Attorney Cesar Chavez Jr. na isa pong kaibigan, matalik na kaibigan ko sa Kuwait pa nung araw pa, 2013 pa. So ngayon po ay babalik tambalan na naman kami. So salamat po, shout out kay Attorney Cesar Chavez Jr. Salamat po sir sa tiwala. Okay po, see you soon sa Taipei. Ayan po, intro pa lang pala yun, no? So ang inyong lingkod ay walang iba kundi si David David II. Ayan po, hindi niyo po makakalimutan ang aking pangalan dahil parehas lang naman. Ayan, isa pang Business Center Owner and Vice President for Sales po sa ating programa ng Freedom Sales naman under Fridge Revolution. At isa rin pong Fridge Ambassador all over the world, kaya po tayo pumupunta sa iba't ibang bansa para ituro po ng face-to-face yung ating mga natutunan sa Fridge. At ako din po ay isang licensed broker sa Pilipinas po, no? Ay isa pong Associate Financial Planner as well. Yan, maraming salamat po. Ayan na po, tayo po din ay lumabas na rin sa iba't ibang mga social media, no, kay Miss Jen Castañeda nung araw, no, during the pandemic times, sa Net25, marami, no, nandiyan ang Bagong Bayani, Manila Bulletin at marami pa pong iba. At syempre, Kakampi Online. Kaya maraming salamat po sa inyo. At patuloy po tayong share sa mga kababayan all over the world. Ako po ay isang second generation OFW. Okay lang po ba? I-introduce ko lang na konti yung aking buhay. Baka marami nakaka-relate po. I'm sure marami nakaka-relate. Second generation OFW po ang aking ama ay isang seaman. Actually po, kapitan ng barko. Magandang buhay naman ang binigay. Alam ko pa marami nakaka-relate sa inyo na magandang buhay ang naibigay nyo sa inyong pamilya. Pero, eto na. Pero, may kulang. Diba? Kung titignan nyo po, yung totoo mga kabayan, alam nyo to, ilang birthday ng inyong anak o ng inyong magulang, inyong asawa, ilang graduation, ilang Pasko, ilang Ramadan, kung ano po yung religion natin. Ako, 13 taon. Naku, grabe po ate 15 pala, 15. Grabe ate Peno, di ba yun po yung mga missing na moments di ba? Yung moments tsaka memories na sinasabi na kung maibabalik ko lang or kung pwede lang makauwi sa Pilipinas kasi nang hindi na nag-a-abroad muli, ginawa na rin ng aking tatay. Kaya siya po ay nag-retire po 67 years old. Lumagpas pa. Di ba? 65 dapat 67. Di ba? No, yung iba po nga natin sa Europe, ate Pe, 70 na po pwede pa rin magtrabaho. Grabe, pagod na si kabayan. Di ba? Kaya nga ito po ang good news. Dahil po sa Fridge Revolution, sa Fridge Principles at sinunod natin yung mga tinuro nila na libre naman. Nakinig lang ako at umaksyon. Yun po yung magandang word doon. Umaksyon. 35 years old lang po ako. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Fridge Revolution. Nakapag-retire po tayo ng 35 years old. Wow, pwede pala. Wala naman nagsabi pong mag-retire ng matanda na, di ba? Meron pong dahilan. Ngayon po malalaman nyo na po yung unti-unti. Ito na po ang handog ng Fridge Revolution. 3 E. Ate Pe, ito yung paborito ni Kuya Ace, yung kaibigan natin sa Korea. No? 3 E. Memorize na to. Ang 3 pillars ng Fridge Revolution. Unang E. Ayan, unang E. Bago ang lahat. Di ba? Education muna. Mindsetting. Dapat po tama yung nandito. Actually, pati sa puso, no? Sabay yan puso at isipan. Dapat po tama ang nilalaman yan. Dapat po tama ang mindset natin bago tayo pumasok sa isang bagay. At siguraduhin po natin na hindi nga, sabi nga ni Ate Pe, hindi tayo may scam. Kasi marami pong nagpapangako dyan sa OFW. Kawawang OFW, laging biktima to no? Nai-scam kasi nga po nasisilaw. Di ba? Nasisilaw sa mga bagay na mabilisan, yung madalian. Ay dito po kailangan step by step, may proseso po yan, hindi basta-basta maging mayaman ka kaagad bukas, hindi po ganun, no? So yan po yung una, education. Again, libre po yan. Libre po binibigyan natin katulad nung darating sa September 16 na community mentors, libre po yun. Magiging maayos po ang ating mindset. Yun ang uunahin Pangalawa, na entrepreneurship, kasi sabi nga nila Ate Pe, 2 bagay lang naman para guminawa sa buhay. Una, magnegosyo. Pangalawa na option, isa, OFW. Kasi nga po, mas malaking sahod sa Pilipinas noon. Karamihan po, ano yung totoo nangyari? Mas pinili naging OFW kasi po, walang puhunan na pag magnegosyo at hindi marunong magnegosyo. Tama po ba? Or nagnegosyo na lugi. Kaya ang pinili na lang yung immediate, mas madali. Diba? Pero yun nga lang, routinary, no? Palagi yun at yun na lang din, cycle na lang siya, no? OFW. Kaya po dito, tuturuan po kayo magnegosyo through Freedom Business. Diba ako po ay Vice President nga dito sa Freedom Business natin, salamat sa Diyos. Dahil po ito ay libre, unang-una naman libre, walang kapital. Natuto, ginawa, umaksyon, nag-recruit na maraming kaibigan, nag-invite, dumami. Mas lumaki ang kinita. Maraming salamat po sa Diyos. Diba? Kaya po nararating din natin yung ganun. Ako naman iba ay nagsimula din sa umpisa.
No? Pero kung gagawin niyo po yan, I'm sure po mga kabayan, basta po gagawin natin, ay may magandang resulta para sa inyo. Yes, ayun, dami po nga nagchat-chat ngayon sa FB live, oh. Yan po, isa po sila sa mga yan, yung mga tinatag po ni Jeffrey, isa po yun sa mga kasamahan natin. Salamat, Jeffrey. At pangatlong yung engagement, ito po ang paborito ko sa lahat, Ate Pe, at sa lahat po ng nanonood. Yung Thanksgiving. Kasi sabi nga nila, no, walang naghihirap sa taong namimigay. Hindi po naghihirap yung taong namimigay. Ibig sabihin po, pag ikaw ay nagbibigay pabalik sa charity, sa simbahan, sa foundation, pag ikaw ay nakakapagbigay, ibig sabihin nun, meron kang ibibigay, may blessings, no? At bumabalik sa iyo ng 1,000 folds. Kasi nga sabi po natin, pag natuto na sa education, yumaman na o gumanda na ang kita sa entrepreneurship, wag pong makakalimot magbalik sa kapwa at magbalik sa taas. Ayan ang Fritz Rebo Foundation. Yan po, tatlong E, ulitin po natin. Unang E, education. Pangalawang E, entrepreneurship. Pangatlong E is engagement. Ayan po ang hinahandog ng Fritz Revolution. At ito na po, may itatanong po akong mabilis sa inyo. Ano nga ba ang problema ng OFWs? Hindi ko na papatagalin. Alam niyo po yan. Pera, kwarta, datong. Sabi nga ng pulos kung saan mga lugar. Money! Pera. Ayan. Hindi po ba? Alam niyo na po yan, di ba? Pag sweldo, dumadaan lang sa inyong kamay ang kinikita. Wala nga natitira halos. At sabi nga nila ngayon, hindi na nga kuya eh. Hindi na nga dumadaan sa kamay kasi online na lang, pinipindot na lang, hindi ko man lang nakita ang sahod ko. Tama po ba? Eh bakit po ganun? Nung tayo ay nasa Pilipinas, laging kulang. Nung tayo ay nag-abroad, lumaki na kita, di ba? Totoo? Eh bakit lagi pa rin kulang? Kulang Bakit talaga. Kulang talaga. Kulang pa rin, Ate Pe. Ito bakit na nga yung kinikita? Bakit kaya, no? May mali kasing ginagawa, no? Tumataas din kasi yung lifestyle. Di ba? Yung, kung gusto niyo pong malaman kung paano magkaroon ng 5 wallet na paborito ni Ate Pe, namimiss na ni Ate Pe ito, no? 5 wallet na tinatawag nating Ultimate Freedom Wallet, umattend po kayo sa ating mga libreng webinar or seminar. Yun po natin ituturing detalyadong wallet system na tinatawag, yung 5 wallet. Dapat pala may 5 wallet ka para magbago ang iyong financial status ngayon. Ayun. So ano lang mamaya, PM lang doon sa mga nag-invite sa inyo or PM nyo si Ate Pe kung paano ba maka-attend ng libre doon sa magandang sinasabing Freedom Wallet System na yan. Ayan. Okay. So ito na po ang Freedom Business International. Ito po ay global community nga po sa buong mundo. At 20 years na po, mahigit actually, magtatatlong dekada na halos. 30,000 OFWs na po ang mga natulungan. At 300 plus na. Naku, isama nyo na sarili nyo dyan. Kasi mag-take action tayo, di ba? Na maging multi-millionaires. Grabe, ang dami na pala, no? Ito po naman yung FB page na isang ilalike nyo rin po, again, libre na naman yan para makakita po kayo ng mga updates at kung paano ba magsimula. Freedom Business PH. Yan po ang ating FB page natin. Yan. At again, yan po, inuulit lang po natin, marami na po tayo mga natulungan na mga kababayan all over the world. Mga OFPners na yan. Eto na, simulan natin, konti na lang, tapos na pala tayo, no? Ito na po ituturo natin siya, ano lang, kumbaga parang sa pelikula, sneak preview, kasi may ituturo pa kami, mas maganda pa doon sa mga BMAP natin na webinar, tsaka yung FBAP na tinatawag. Yung BMAP is yung Balik Mayaman Action Program. Ito po yung 3 key points. Bakit tayo mag-i-invest sa real estate? Bakit nga ba kuya? No? Bakit ako'y sumasahod naman dito? Yun nga lang, laging kulang. No? Bakit ko pa babawasan yung sinasahod ko at ilalagay ko pa dyan sa real estate? Kasi ganito po ang mangyayari. Ayan na, number 1, key point number 1 po. Bilisan ko lang po. Appreciation value. Sample, ikaw ay nag-invest, di ba, sa isang studio unit ng mga kondominyo. Alam niyo na mga kondominyo ngayon, no? Nasa gitna ng siyudad, malapit sa school, malapit sa ospital, malapit sa mga call centers, malapit sa mga opisina. Ibig sabihin po, merong demand for rental. Yan po, no? Maganda po dito sa studio unit natin, yung presyo niya, 10 years ago, ito po yung mga presyo ng kondo nung araw, no? Naku, grabe, no? Kung maibabalik ko lang, 1.2 million pesos po ang presyo ng isang studio unit ng kondo noon. Pero ito po, now, 4 million na po. Naku, birang-bira ka na makakita na mas mababa pa dyan. Lalo sa syudad, no? Ang tanong po, 10 years from now kaya, tataas o tataas pa? Ayun, alam niyo na po ang sagot, no? Tataas pa. Kaya maganda po dyan, don't feel bad kung 1.2 noon kasi hindi mo pa alam noon, no? Ngayon, alam mo na, sigurado po yan, 10 years after, mas mataas pa po sa 4 million yan.
Yan. So alam na, bakit po tayo mag-i-invest uli? Key point number 2 naman. Ito naman po, dahil nga pwede siyang paupahan, ang rentahan po 10 years ago ng isang typical studio unit ay 8,000 pesos. Noon ha, medyo mataas na yan, noon pa. Pero ngayon, ito na, lalo pong tumataas. 5 years ago, 22,000. Bakit 5 years ago, Ate P? Bakit hindi now? Kasi po, nagkaroon ng pandemya, di ba? Ibig sabihin po, medyo bumaba na konti, o sabihin natin, walang umupa ng mga panahon na yon, pero ang maganda dyan, bumabalik na po siya ngayon sa normal. Kasi nagna-normalize na, wala na halos online, konting-konti na lang, face-to-face na po karamihan. Kaya ibig sabihin po, 10 years from now, ay malamang po baka bumalik na po yan dyan or baka mas mataas pa. Kasi patuloy pong tumataas ang rental ngayon. Yan. So ito na po yung pangatlo. Key point number 3. Sakto lang po ito. Ito patikin lang ito nung 5 wallet eh. Pag tayo ay sumasweldo, ang typical Pilipino at typical OFW, bawas na yung utilities, bayad sa bahay, bayad sa renta, padala kay nanay, padala kay tatay, kung kanino mo pinapadala. Kakain sa labas, yun nga lang. Diba? Alam niyo yung mga OFWs guilty, no? Talaga nakaka-relate, no? Pagka sweldo, yung totoo, diba kumakain ka naman sa labas, syempre naman yung buffet, diba? Restaurant, ganyan-ganyan. Pero after ilang days, balik na uli sa sardinas, Ate Pe. Balik na uli sa pansit canton, sa itlog, sa tuyo, saka, alam na. Talaga naman, no? Iniintay lang yung susunod na sweldo. Ang masama pa dyan, yung iba pa, talaga naman ito yung sinasabing living beyond your means. Hindi na nga kaya, nagpupumilit pa, nag-disco na, nag-bar na, nag-inom na, nag-bisyo na, no? At nag-shopping pa. Diba? Kaya po ang nagiging resulta, kaya pala kulang pa din. Kahit malaki na yung sinasahid kasi may mali pong ginagawa. No savings. Kung ganito po ang gawin natin, pagkasweldo, mag-invest ka muna. Magtabi ka. Kumuha ka ng property. Kung kaya mo, kung hindi pa, basta meron kang disiplina na i-invest mo yan. Dapat po kasi real estate talaga, no? Yan po ang safe kasi talaga. Itabi mo doon, mapapalago yan, at kung ano po yung naiwan, yun mo ang gastusin mo kahit kung saan mo na gusto gastusin yan. Basta ang importante, makapag-invest ka muna. Itabi mo na yan kasi yan po ang magpapalago ng iyong kinikita. Ay, gano'n lang naman pala kasimple. Simple lang naman pala yun, no? Bakit yan di ginagawa ng iba? Or sabi na, alam ko na yan. Ang problema po, hindi umaaksyon. Ayun, kaya pala. Speaking of action, ito Ate Peo, sabi nga po natin, no, please don't, don't get me wrong, no? Baka isipin ng iba, nagyayabang o whatever, nagbabrag. Hindi po, ito po ipinapakita lang natin, open book po ang ating buhay. Ito po ipinapakita natin na pwede pala. Kaya ko din pala. Kopyahin ko na lang yung ginawa niya kasi proven and tested. Pwede pala. Katulad po nito, ang nanay ko po ay Ilocano. Ang tatay ko ay Bicolano. Nakatira kami sa Las Piñas, saka dito sa Danghari, Bacoor, Cavite. Ba't kami kumuha sa Pampanga? Ang layo po sa amin yan. Ito po ang reason. Huwag na po tayo paligoy-ligoy pa. Ito po ang reason bakit po ako nag-invest sa Pampanga kahit malayo sa amin yan. Nag-invest po kami sa isang residential lot na 120 square meters. Nung araw po ay 600,000 pesos lang. Nung 2016, exclusive subdivision, mayroong swimming pool, may clubhouse. Naku, ang dami no, secured. Ano po nangyari ngayon? 2023, 2.8 million na po siya. Patuloy pong tumataas ang presyo nang wala ka ng ginagawa. Yan po mga kabayan ang pwede nyo rin gamitin pagdating ng araw. Kung gusto mo magnegosyo, mag-collateral ka sa bangko, manghihiram ka ng pondo. O ako, bangko, ako gusto ko magnegosyo, pahiramin mo ko, ito ang titulo ng aking property. Magkano na po ngayon yan? O di alam na. Di ba pwede nyo gamitin sa business? Collateral, ibenta mo, pamana mo, di ba? Katulad sa mga anak ko. Or simply, tirahan mo din, patayuan mo ng bahay, di ba? So, ang ganda po ng real estate. Isa pa lang po yan, mga kabayan. Ito po yung pangalawa. Meron po tayong isang bungalow dun po sa General Trias, Cavite. Napakalayo na naman sa amin. Nabata po ako kumuha dyan kasi po exclusive subdivision din. At ginawa po natin parang Airbnb style. Alam niyo po yan, di ba? Yung parang nabubox po siya, no? Pwede nyo upahan ng 1 day, 2 days, 1 week, or 1 month, di ba? Depende po sa gusto. Ang maganda po dyan ay finurnish natin siya ng parang hotel yung loob. Kit na kit lang na bungalow, no? Yan, mayroon siyang kompleto na sa loob, no? Pwede ka magluto, free wifi, lahat na po nandiyan para ka na sa hotel. At pag maganda dyan, paglabas mo, pwede ka magtanim-tanim, may mga halaman sa labas, yun po ang purpose. Ang ibig sabihin po niyan, bottom line, kumikita po siya.
Dahil po doon, salamat sa Diyos, kumuha rin po tayo ng commercial lot sa labas ng subdivision na yan. At ngayon po, isang sikat na convenience store po sa Pilipinas ay nag-uupa na sa amin. Mag-start na sila ng construction. Ngayon po, kasi yan po yung sample lang, no? Ganyan po yung convenience store. No? So sa aming lupa po na commercial lot ay nakapag-close kami ng deal na 15 years contract. Sila po ay magre-renta sa akin buwan-buwan. Meron kang kinikita mula dyan sa convenience store na yan. At ang gagandahan pa po dyan, pag hindi na sila nagtuloy, nakalagay din sa contract, ay sa amin na po yung structure. O di meron ka na rin Juan de la Cruz Minimart pagdating ng araw. Ayan. No, di ba ang ganda, no? And ito pa po, nung araw pa, no? Ito pa yung unang investment namin, commercial unit po, at meron po nag-uupa buwan-buwan. Condo unit din po sa Makati, nung araw pa din niya, matagal na rin na panahon, ay nag-uupa po ay foreigner naman. O di ba, proud na proud ka ng foreigner yung nag-uupa sa iyong condo unit sa Makati. O di ba? Ang ganda, no? Ang ganda po ng real estate. Nakaka-addict sa actually, Ate P, yun yung word na, layman's term, no? Salitang kanto o salitang masa, no? Nakaka-addict siya. Kasi totoo lang, no? Pag once ang nagsimula ka na ng isa at kumikita na, para pang hinahanap-hanap mo na siya, no? Ito yung maganda na bisyo. Sabi nga, hindi nga bisyo, no? Ito yung magandang, habit, no, na tinatawag nga. At ito naman po yung Condotel sa Tagaytay, na kung saan po meron dong hotel, na meron po kaming unit na isa, at meron pa kaming dividendo taon-taon na wala kang ginagawa. Pinapaupahan ng hotel management ang hotel na yan. Kung anong kinikita nun, meron kang profit share yearly. Wow, ganda, no? Yan po yung Condotel. So mga kabayan, sa mga interesado po, mag-PM lang kung anong klase yung parang sa pagkain, ano yung appetite mo dun sa mga real estate na nakita nyo kanina. Meron po tayo yan kumpleto. At i-explain po natin na mas madetalyado pag kayo po ay nag-PM. Yan. Sa ating mga kababayan. Ito po yung sample na tinatawag na natin bahay panghanap buhay na kung bakit ka mag-i-invest sa real estate na kung saan tatlo natin makasamahan sa Europa ay nakaranas na nito. Panoorin po natin ito. Ako po isang housekeeper. Nagsikap talaga ako kahit medyo malungkot na wala yung mag-ama ko. Nagtiis ako for 6 years na wala sila sa tabi ko. Pagdating mo ng ibang sa akala mo sa buhay, hindi talaga. Ikaw lang talaga kikinis doon. Kung mamimili ka pa ng trabaho, wala kang mararating. So nung nagbalik bayan ako noong una, nakita ko talaga yung sitwasyon niya ng bed spacer. Doon sa isang maliit na room, 6 sila doon. Na nandun na yung pagkain, nandun na sa, makikita mo nandun na yung mga ipis na ba. Sabi ko, ano rin sitwasyon ng anak ko? Kasi hindi natin alam ang buhay eh. Hindi natin alam, malay mo pagdating ng time, nagkasakit ka na. Siyempre, kahit naging citizen man kami doon, ang balik mo Pilipinas, nandito yung kamag-anak mo eh. Paano kung wala kang income? Saan ka kukuha ng pang-araw-araw mo? Mula sa Philinvest. Maraming pagpipilian sa mga proyektong bahay panghanap buhay. Ang high-rise condominiums ng Philinvest ay matatagpuan sa major cities, malapit sa central business districts at commercial centers, kaya siguradong malaki ang rental potential. Ang Condo Vision ay isang innovation sa property development. Ito ay mid-rise condominiums na may malawak na open spaces at may amenities na matatagpuan sa exclusive subdivisions. Para naman sa entrepreneurs, small office, home office, or SOHO, convenience store, internet cafe, salon, canteen, anumang tipo ng negosyo, siguradong may customers ka na. Unique investment opportunity ang Condotel dahil pinagsamang features ng condominium at hotel. Ngayon, napakadali nang maging isang hotelier. At dahil sa easy payment terms, hindi pa tapos bayaran, pwede nang pagkakitaan. Philinvest ang bahalang mag-manage para sa iyo. Ang Dormital projects ng Philinvest ay matatagpuan malapit sa schools, corporate offices, at commercial centers, kaya napakadaling parentahan. Siguradong maraming benepisyong maibibigay ang bahay panghanap buhay sa iyo. Why you invest your money? Hindi mo babayad, kumikita ka na eh. Kasi kung marerentahan yon, yung ihuhulog ko na hindi ko patapos, yun ang gagamitin ko para i-replace doon sa ano. Salamat. Kasi kung hindi ko nakilala to, baka yung pera niyo hindi ko alam kung saan lang napunta. Hindi yung laki nakita mo. Hindi na yun eh. Kung paano mo iaayos yung pera mo. Maraming Filipinos abroad na ang nakaranas ng benepisyo nito.
Sila ang matatawag na global entrepreneurs. Pero salamat din sa Philinvest dahil nga talagang dinesign nila for OFW na magkaroon ng ganito. Hindi rin namin akalain. Dahil napakabilis ng time, napakabilis ng panahon na in 2 years time, pwede mo nagsentira na andito ka na. Salamat sa bahay panghanap buhay ng Philinvest. Wow, o diba mga kabayan, ang ganda maging katulad nila, no? Talaga mga global entrepreneurs o tinatawag na OF winner. Yes, ayan. Yes po Ate Pe, pwede po. At ito na nga po Ate Pe, ito na po yung pinag-uusapan natin, isang sample. Singapore. Opo, parang Singapore, grabe, no? Sabi lang, uy, oo ba, no? Diba? Sabi nga naman lang people, Ate Ipe, no? Sample. Pakitaan mo naman kami sa din ng isang klase ng investment na katulad ng mga sinasabi nyo kanina. Ito na nga, yung sinasabi niya Ate Ipe, ang Philinvest City po, ito po nakikita nyo, hindi po sa Singapore yan, pero kamukha ng Singapore. O diba? Feel ng Singapore. Para ka na rin nasa Singapore. Kasi po, ang Philinvest City, walang kawad na kuryente sa taas. Lahat nasa ibaba, no? Ibig sabihin, napakaganda ng development, fiber optics pa, no? More social. At yan po ay napaka-safe po dyan at talaga naman napakadami po mga puno, no? Napakarami po mga halaman, talaga na po nature po talaga ang pinagbasihan ng ating development dito sa Philinvest City. Ito po ay mapatatagpuan sa Alabang, Muntinlupa City. So yan po yan, no? Yung familiar kayo sa Festival Mall, di ba? So nakikita niyo po may Philinvest exit, naman sa Skyway, nakikita niyo po yan. Marami po mga award na nakuha po ang Philinvest City, isa na po dyan, no? Sa napakadami po, no? Isa po ang pinaka best, sabi nga best mixed use development of the Philippines. Wow. At LEED certificate din, ibig sabihin ito po yung sinunod ang green development na tinatawag, no? So, talagang efficiency ay talaga na pong nandiyan. So napakaganda. Ano pa bang meron sa Philinvest City? Ay ito po ay 244 hectares. Laki, no? Na kung saan, ganito lang po yung kadali, no, intindihin kung bakit ka ikaw mag-i-invest sa Philinvest City. Kasi meron po siya konsepto ng live, work, and play. Yung tipong alam niyo po yung pag nagtatrabaho kayo doon, pipindutin mo ng elevator, tatawid ka, doon na yung kakainan mo. Kung kaya ikaw magja-jogging, tatawid ka lang ng konti, nandyan yung park. Gusto mo mag-shopping, nandyan lang yung mall, talakad ka lang, no? Tapos ikaw ay uuwi, ito maganda dyan. Kung ikaw ay uuwi sa iyong tahanan, lalakad ka lang din, ibig sabihin po, nasa buong vicinity na lahat. Ang kailangan mo, ospital, nandyan din, no? School, nandyan din, terminal, nandyan din, no? Para kung malayuan yung mga pupuntahan mo. Ibig sabihin po, nandyan na lahat. Very convenient kasi po sa mga panahon ngayon, ang talagang hinahanap po ng mga tao ngayon, yung live, work, and play. Napaka-convenient. Ang bilis po kasi ng galawan ngayon, gusto ng mga tao ngayon, lalo na millennials, no? Ay gusto po inandyan ng lahat. Hindi ka na magta-travel na malayo. Yan po ang ino-offer ng Philinvest City. At dahil po dyan, ito na Ate Pe, halos matatapos na po tayo. Nagkaroon po ng isang property po dyan na kung saan tutugunan yung mga pangangailangan po ng mga empleyado dyan, estudyante dyan, mga nurses dyan, mga teachers dyan, kasi kompleto nga po, di ba? Ang tanong po kasi, saan sila titira? Saan sila magkakaroon ng tahanan dyan? Dyan sila nagtatrabaho. Hindi naman po lahat yan, taga dyan. So maganda po dyan, si Philinvest City, o si Philinvest ay nagtayo sa Philinvest City na kung saan kanya yun, di ba? Yung Studio City, puro city, no? Studio City na kung saan meron po 5 tower dyan na nag-o-offer po ng mga studio units na pwede nilang matirahan. Yung mga nangangailangan ng matitirahan, yung mga tenant, no? At ang maganda po dyan, naku po, ito nakabungad, no? Sarap naman, no? Sarap lubog-lub. May swimming pool. Di ba, meron pa mga gazebo, may garden, wow, di ba, may billiards, mayroong gym, at meron din pong basketball court, hindi lang pinakita dyan yung half court. Ayan, eto na po, ang maganda pa dyan, bukod po sa may-enjoy po yan ng tenant, na may-ari, at saka mga bisita natin, eto na, nakikita niyo po ba sa screen yan, yung ating studio unit. Ang maganda po dito, may kasama na siyang double deck, yung bunk bed na tinatawag. May pull-out bed pa para sa tower 4 and 5. So, ibig sabihin 3 ang pwedeng mag-upa dyan. May study table na rin, Ate Pe. Meron ng TV rack, may closet na, meron siyempre kitchen, may cabinet sa taas, cabinet sa baba. Sa CR naman, kompleto na rin. Ang kulang na lang po dito, ang install natin, aircon, refrigerator, water heater, kasi syempre gusto ngayon medyo hot shower, no? Tsaka yung bidet. Yung 4 yung nga yun na basic, pwede na, no? Yung iba nga lang, nagdadagdag pa ng iba, naglalagay ng upuan, naglalagay ng rice cooker, induction cooker, pero option niya na yun. Kasi minsan po yung tenant na ang nagdadala nun. Pero ang ganda po dito,
tayo ay magiging landlord. Wow, sarap pakinggan, no? Tayo na yung nagpaparenta. Yung mga nag-i-invest po dyan, o mag-i-invest dyan, o nag-invest na dati, yan po yung merong kita buwan-buwan. Kasi meron po mag-uupa. Mag-uupa sila. Ang magpapaupa, tayo. At dahil po dyan, eto na. Pag-usapan natin. Ito na po, alusulin na po ito. 667 pesos per day lamang. Naku kabayan, kung nasa Saudi ka, kung nasa Middle East ka, kung ikaw ay nasa Singapore, ikaw ay nasa Amerika, kung nasaan ka man sa buong mundo, pag kinompute nyo yan sa pera nyo dyan, ay panigurado po kung magugulat kayo, para ka lang nagpagkupit, para ka lang nagpaspa, mahal pa nga spa, nagpasalon, di ba, nagpamanicure, kumain, magkape, ganun lang po ang equivalent dyan, tama po ba? Ibig sabihin pala per day lang, itabi mo lang ito or 20,000 pesos per month, ay pwede ka na magkaroon ng ganitong klase ng investment. Kaya po yung sa mga interesado po, mas ma-explain po natin ng detalyado yan, mag-PM lang po kayo. Sabi nga, PM is the key para po tayo ay makapag-usap ng masinsinan. Ayan. At dahil po dyan, ito pa po yung isa natin kasamahan, tapos na po tayo halos, no? Papakita ko na ate po yung isang video na itong kasamahan natin na isang single mom sa Abu Dhabi na kung saan siya ay nagpapaupa na. Kilalanin po natin ang storya ni Miss Maribel Tambis. Ayan, papanoorin po natin ito. Ako po si Maribel Tambis. Isa po akong single mom. 4 years na pong nagtatrabaho sa abroad as administration assistant ng Nias Water World Abu Dhabi. Nakabili po kami ng isang studio unit sa One Oasis Cebu noong September 2014. Tapos na-turnover siya sa amin October 2015. After a year na nagbabayad ako ng down payment, tapos na-turnover na yung unit sa amin, after 2 months may nag-rent na agad na Danish couple. So yung rent namin na rate na binigay sa kanila is 18,000. Tapos, yung binabayaran ko sa bangko ngayon is 16,500. So, may sukli pa ako doon sa renta ng unit ko, which is ang gaan na talaga. Tapos, isipin mo, after 7 years, fully sa akin na talaga yung unit. May passive income na ako, hindi na ako problema kung gustuhin ko mag-retire anytime. Sobrang nakaka-motivate sa trabaho, naisip mo na may yung pinaghihirapan mo dito, may napupuntahan, tapos in 7 years, akin na talaga yung unit. So, yung kita nun, as in buong buo, akin na talaga. So, yun, nakakatuwa. Gusto pa akong papasalamat sa PhilInvest at thank you talaga na nag-cross yung path natin kasi malaki talagang tulong ng PhilInvest para sa akin tsaka sa family ko. Thank you po. Partner developer is yung PhilInvest Land Incorporated. Ayan po. So ito na po yung FBAP naman. Isa pong makikita nyo rin at talaga naman pong kahit po sa abroad ay face-to-face po na sinishare namin sa mga kababayan. Yan po i-share natin sa Japan at i-share din natin sa Taiwan ulit, no, sa buong mundo. Ang FBAP, yung Freedom Business Action Program na kung saan ito po yung negosyong walang puhunan. Sabi nga ate pe, huwag ka na matakot kasi wala ka namang ilalabas. Diba? So kung ikaw ay na-scam dati, diba? Nangyayari, nakakalungkot na. Nangyayari sa mga kababayan natin kasi kami nilabas kang pera doon. At alam nyo na, diba? Marami po mga tao talagang gumagawa niya. Kaya nga, ingat-ingat din po. So dito po ang kagandahan, wala ka pa pong ilalabas bagkus, ikaw pa ang magkakaroon. Yan po ang Freedom Business Action Program. PM lang po sa mga interesado kung paano magkaroon ng extra income at talaga namang magkaroon ng kaching-kaching. Ayun po, pag-usapan natin kaching-kaching. Ang ibig sabihin po kasi noon, may pumapasok na pera sa inyo para ka nang bumibili sa sa tindahan, yung kaching-kaching ng kahira. Ayun pala yung kayo. Meron tayong dance craze yan. Mamaya makikita niyo po. At ang maganda dyan, ate pe, ito na po, final slide na po. Alam niyo po ba, libre na nga lahat ng mga webinars o seminars na face-to-face na nakikita niyo pag umattend ka. Libre na nga, no? Natuto ka na, libre pa. At may chance ka pa. Ito na. May chance ka pang manalo ng 1 million pesos. Grabe, ate. Pesa ka nakita ng ganon. Libre. Di ba? Natuto ka pa.
di ba may pagkakataon ka pang yumaman nga at ito pa maganda, libre pa mabibigay sa iyo. Ang mali mo, ikaw yun, kabayan, di ba? 1 million pesos po, panlima na po natin ibibigay yan kasi po meron na tayong 4 na binigyan niya na nanalo mula sa Middle East karamihan. No? Sabi nga, sana po daw sa Asia naman. No? Di ba, claim na yan, chat na, ako, ang susunod na mananalo ng 1 billion pesos. Handog po ng Rich Revolution. And again po, mamaya pong gabi, mamaya agad, no? Sa mga Middle East po dyan, Kuwait time, meron din po tayong rewards on investing na kung saan ituturo yung mas detalyado na mga principles natin. Mamaya po, umattend po kayo, nandyan din po yung link. Yan po, i-chat na lang po din natin mamaya sa chat box. At bukas po, 8 p.m. naman ng Philippine time, ay meron din po tayong Rewards on Investing Asia Edition. So yan po siya, Ate Pe. At ito po ang promo code, sorry po. Kung sakali po nag-register kayo at hinahanap ang 1 million promo code, kung nanonood po kayo ngayon, lagay nyo na po ay 62514 BCO David II or yung 1 million promo code nung nag-invite sa inyo, kung di man ako. Ayan po, no? So, ito na po ang kaching-kaching dance natin. Panoorin natin bago tayo maghiwa-hiwalay panamantala. Ito po yung sabi nga, makisayaw na at kumikita ka habang ikaw ay nagsasayaw. Ito na po ang kaching-kaching dance. Kaching-kaching, ang ngiting magaling. Kung kaya ko, kaya mo, kaya natin to. Kaching-kaching, may bilayang darating. Sa piling ko, siguradong ngiti. Yan, o diba? Saya lang, no? Good vibes lang tayo. So thank you po for joining us. Laban OFW Spiritual Live. Back to you, Ate Fe. Hindi mo man nakita. Hey, nako, hinahanap ko yung ano dito, RB, wala. Okay, basahin muna natin yung mga nanonood sa atin ngayon, ha? Diana Pineda Manzano at yung mga Pilipino sa Malaysia, mga Pilipino OFW sa USA, Canada, and UK. Miss Jinky Lim, yan, di mo kilala yan. Jinky Lim ng Qatar, Mika Lori ng Osaka, Japan, Cooper Kahulugan, at yung mga taga-Netherland, Bong David. Hello, sir. Alam ko gabi pa dyan. Ay, ano pa lang dyan, tulog ka pa. Lawrence Nicodemus, Flor Conducto ng Dede Duguam, at syempre sabi ni Maria Teresa Calia, good afternoon, greetings from Macau. At sabi naman ni Cherry Sisi, i-pray may time ako. See you all at pre po kaya palista tayo, sabi. Yes. Wow, ang galing-galing naman. At ayaw ko madanas yung sobrang nakakalungkot kapag ka naghirap ang isang OFW. Exciting po yan, mga training na nandyan. At saan ba isa? Watching from Taiwan, Lorna Capunes. Yan. Hello, Lorna. Miss Lorna, hello po. Clarissa Caniete Belen, good afternoon po. Grabe naman yung mga nakikita natin na yan. Di na mabilang, sabi naman ni Marfe Panis Bacos. Yan. Doktora Tess Escueta. Yan, ano yan? Mga doktor naman to, ma'am. Ay, Hello, sir. Doctor. Okay, Eliza Ruiz, kabayats ko yan. Riza Nicodemus, Ron Reyes, ang OFW from ang tawag doon, si Ferrer. Sa UFS naman, Reynaldo Santo Domingo, Marieta Corobles, Alicia Belaras de Bulgado. Yan. Watching from Kuwait, si Corky. Hello, Sir Corky. Hello, bro, Corky. Ayan, yung iba madami hindi ko mabasay, mahaba eh. Kahit ang aking mga pinsan, Ate Pe, nanonood. Oo. Gusto mo basahin natin? Ayan, si Ruel David Joan, David Felix, Jane, Melanie, David Bon, Joby Gonzalez, David, James Darwin, buti na isulat mo to. Darwin Dave, John Dave, ang dami niyo palang David. Ibang ano po rin yan, panig ng mundo. Ninya David, Buen Biahe, Romel Olaguer, David, Francisco David, Junior, Bong Patrick Basic, Abazar, David Ann, puro to ano no, sige, Teresita, David, yan. Si Jojit Takolog, Victor Takolog, Andrew Takolog, Teresita Takolog, okay, Neri Takolog, Kapunitan Takolog, Abik, ayan. Sabi nga ni, meron Maria Teresa Galila, appreciation value is a real investment. And wait natin yan. Yan, sabi niya. Yung iba na wala, ang dami kasi. Okay. Dami, Ate Pe, ang dami po. Nga. Oo.
At syempre, sabi nga natin, paano nga ba makakauwi sa Pilipinas ng free ka na, rich na, and never have to work abroad again? Paano nga ba ang ano ba, Kuya Dave, ay isa sa mga pwedeng gawin itong pagsisavings tapos join dito sa ganitong klase? Anong masasabi mo sa ganyan? Kasi ito yung mga tanong sa atin. Yes, Ate Pe, kasi ang unang-una po, mindset nga muna talaga dapat ang baguhin natin sa mga kabayan, no? Kasi hanggang di po natin binabago ang ating paniniwala, lalo na sa pag-handle ng ating kinikita ay talaga namang wala po talaga. Cycle eh. Kaya nga po dapat baguhin na. So mapapansin niyo po yung kabayan, kung tayo pa rin ay same situation pa rin or mas malala pa, no? Nagiging worse situation pa. Talaga naman pong pabaon na. At hindi na alam kung anong gagawin dahil kulang lagi ang kinikita. It's about time po na kailangan natin baguhin ang ating mindset at mag-take action tayo. At subukan po natin. Sabi nga, Ate Pe, wala pong mawawala pag sinubukan niyo po ito. Pero malaki po ang mawawala pag hindi niyo ginawa. Yan. Ang sabi nga ni Akisha Zuri. Hi po, Sir David. Good afternoon. Watching here from Riyadh. Wow, at pinanood sa atin from, the Netherlands. Pero gabi-gabi pa dun eh. Okay, at maraming salamat po sa mga tagapanood natin dito sa ating programa. Kaya nga sinasabi, mga OFW natin, anong paalala mo dyan sa kanila, Kuya Dave? Yes, Ate Pe, unang-una po ang ating dahilan kung bakit tayo umalis ay para sa ating pamilya at pangarap. Correct. Huwag po natin kakalimutan nyo kasi marami pong naliligaw ng landas. Naku po, balik po sa tamang daan uli. Kung ano po yung ating tinatawag nga, Ate Pe, na deepest why, no? Ano po ba yung pinaka malalim na dahilan bakit tayo umalis? Kung mahal po talaga natin ang ating pamilya at gusto natin makapiling sila ng mas mabilis na hindi ka na kailangan bumalik sa abroad muli, pwede po yun. Subukan nyo po yung ginagawa namin at sabi nga, copy-paste na lang kasi marami na po nakapagpatunay. Yes. Try nyo lang kabayan kasi wala pong mawawala, pero malaki ang mawawala pag hindi mo ginawa. Yan. Ang sabi nga natin, hindi naman bigla-bigla yung kaching-kaching na yan. Tama? Kuya? Tama po, Ate Pe. Sabi nga, ibig sabihin nito, mag-invest ka, bata ka pa. Yes, mas maganda po, Ate Pe. Kasi ikaw, natatandaan kita. Sabi mo, ilang taong ka? 23 years old. Okay. O, di ba? Pero sinasabi natin, ang pag-invest, hindi naman kaagad-agad ay solely ang pera. Ay, totoo po yun. Paano nga ba yung ginawa mo nung ikaw, Kuya Dave? Naniwala ka ba kaagad? Hindi po agad-agad talaga. Bumilang po ng ilang taon, Ate Pe. Minsan nga may mga may mga challenges pa. Minsan nade-delay yung project. Hindi agad bigay susi. Okay, medyo nagka-problema sa mga papeles, hindi agad naayos. Pero ang bottom line, Ate Pe, huwag maging mainipin. Pagdating ko sa real estate, kasi po long term yan. Sabi nga, Ate Pe, mabuti pa ang real estate, patuloy na nagmamahal. Di ba? Samantalang ang tao, walang Hindi, joke lang yun. Well, ang request nga natin dito ay gusto nila makita pa rin yung proyekto after. Kunyari sa iba pa natin mga program, hayaan po ninyo, ipapakita natin sa ibang mga programa natin dito sa ating Kakampi Online. At lagi po natin kasi nagagandahan sila doon sa mga pinapakita nga. Tama-tama, Ate Pe. Mag-attend sila sa mga libreng webinar po para mas malaman nila. Yes, oo. So, at dito sa September 16, no? Okay. Ate Pe, napakaganda po niya. Mag-register na po sila dahil at bilang mo, Ate Pe, Francis Jacob, Ching Kitan, Joe Damango, at yung dalawang mag-asawa. Bihira ang mangyari yan. Di ba? Bihira ang mangyari yan. So, 16. Anong oras yan? 7 p.m. ate sa Philippine time po. Yan po, 7 p.m. Okay. Sabado po yan, Sabado. May mga link tayo. Tingnan niyo po yung mga link, ha? Opo. Ayan. Chat ko po ngayon, Ate Pe, ang ating link para doon sa September 16. Yan. Pwede siguro dito sa ating chat box para makita din ng mga tao.
Kuya Dave. Opo, yun po. Chinat ko na po dyan sa ating FB Live chat box yan. Tsaka Yan, ayun. So, pipindutin na lang yan, makakapasok na kayo. 7 p.m. sa Sabado. Philippine time. Philippine Opo, time. Sabado po yan ng alas 7 ng gabi. Register na tayo. Yes. RB, mag-register ka na. Oo na. Okay, sa lahat ng gusto mag-register po, ayan po andito po sa ating chat box. Miss Mila Lapus. Hello po, Miss Mila. Yan, sila Ma'am Jinky. Ipapadala ko po sa inyo yan. Ipapadala ko po. Alas 7 po yan. Register na tayo. Ayan. Kuya Dave, ang tanong natin, para naman marinig ng iba, ang tanong dito nila, paano ka ba napunta dyan? Nagtatrabaho ka lang naman doon sa abroad. Diba, actually, Ate Pe, sabi nga po ng naniniwala po ako doon na God has a purpose Meron pong talagang purpose si Lord para sa atin, no? Mm-hmm. Kung bakit nangyayari po yung bagay-bagay. Na-meet ko po ang ating Preach Revolution sa Singapore, Ate Pe. Mm-hmm. Ako po ay panandalian na meron din ako assignment doon at nakasalubong ko si Miss Marita Manuel, ang presidente ngayon ng Freedom Business. Naku, kaya po malaki ang utang na loob ko talaga dyan at grateful, forever grateful. Kasi nakita niya po, Ate Pe, yung natin, yung kabaitan at kagandahan ng loob sa kapwa. Kaya sabi niya, parang okay ito si Dave na nakakatuwa ito. Mabait siya, masayahin. Tsaka matokis. Yung lagi nakikipagkaibigan. Yes. Kasi dapat po, Ate Pe, lagi tayong masaya. Sabi nga, hindi nagbubuhat ng bangko, no? Pero sinasabi lang natin, maging positive lang po tayo kasi ang problema po, lagi lang nandyan yan. Lahat po may problema, lahat may journey, lahat may pinagdadaanan. Pero, kung paano niyo po siya hinahandle, naku po, be positive kasi para sa pamilya po natin to. Kaya yun na nakita ni Miss Marita, sabi niya, ay okay to, kalog, pwede to sa ating grupo, okay ito. Kaya from there, Ate Pe, hindi na po ako nagpa-ligoy-ligoy pa at sumali na po agad ako dito sa ating revolution. Ayan, napakabilis ng oras. Di ba? Well, ulitin natin, Kuya Dave, mag-invite ka na para dito sa Sabado. Yes, opo, ayan, kung pwede po natin i-share. Gusto niyo po i-share ko uli yung poster, Ate? Sige po. Ano ko lang po, Ayan. Sa po ito, Saturday na, September 16. Yes, ayan, opo. September 16. Ay, baka kaya po ng ating technical na sarado kasi. Opo. Anyway po, sa September 16 po, meron po tayong OF Winner Grand Summit po na libre po para sa mga kababayan all over the world and mag-register po tayo at marami tayong matututunan dito at talaga naman masasabi natin na baka dito na po ma-transform ang ating buhay. Ayan, Ate Pe. Nakita ko na pero, po yung nakita. At sinasabi nga natin, hindi naman po dapat tayo uma-action din. Sa taas ang awa, nasa baba naman tayo yon ang kikilos para dito. Well, of course, pagpapaalam na tayo, Kuya Dave. Yes, Ate Pe. So ito po, Ate Pe, ilagay ko lang po uli sa bago po ako paalam. Yan po, Ate Pe, para po makita uli na ng ating mga kababayan. Yan po, September 16, 7 p.m. Sabado po yan, libre po. Mag-register na po kayo dyan para makita niyo po ang gaano kaganda ang ituturo ng ating community members. Ayan po. Okay. Sa Kakampi Online at salamat po sa inyo at ating technical. Wala po kaming, kumbaga hindi kami magsasawa sa kakashare po sa mga kababayan. Hanggat nandyan po ang mga kababayan, nandito rin po ang Preach Revolution para sabay-sabay tayong umuwi ng free and rich and never have to work abroad again. Salamat, Ate Pe. Ayan, salamat din daw, sabi ni Miss Annie Lori Jang. See you in Japan. Wow. See you in Taiwan. Yes, see you po. Ayan, ibibigay natin to sa iba pa mga taga-Taiwan, ha? Sige, maraming pong salamat. Maraming salamat. Okay, muli po, ito yung lingkod Fred Nicodemo sa Kakampi Online. Ang Kakampi Online kasi kasapi ng Philippine Online Broadcasters Association. Kaya't, dito sa ating programa, wala pong maaapi sa inyo. Yan, maraming pong salamat.